lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. To give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Good evening, Pastor. Good evening po sa lahat. Good evening po. Enjoy your blessing, mga kabiyaya. Pagpalang gabi po. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at lahat po ng mga taga-subaybay po natin sa iba't ibang bansa. Hindi lang sa iba't ibang bansa, lalo-lalo na po dito sa atin sa bansang Pilipinas, sa ating bayan. Okay? At salamat din po sa Panginoon sapagkat naging mabuti po kayo sa pag-attend, and we already have 127. Not bad na mga umaten ngayon. Salamat po. At hindi po kayo nagkamali ng Pinuntahan Channel. Kaya nga lang ang channel na ito talaga ay napaka-stricto po sa salita ng Diyos. Talagang we are very, very strict. Hindi po tayo nagtuturo ng mga bagay na sabi-sabi lang. Hindi po tayo nagtuturo ng mga bagay na sabi lang ni ganito. Tayo po ay laging Bible dependent sa Bible. Kailangan make it sure na lahat ng mga sinasabi natin ay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa bagong tipan,
ayon mismo dun sa sinasabi mismo na para sa ating mga hentil. We rightly divide the scripture. The Bible is written for us, but not all of us are kausap ni Bible. Alam naman po natin yun. Okay, so alam niyo na po ang topic natin ngayong gabi, no? Nandito po tayo ngayon sa special topic lang po natin to. Actually, naitopic na ho natin to sa Matthew chapter 13. Kaya nga lang yung Matthew chapter 13 po natin ay nawala, nabura yung video. Ay, naku. Kaya eto, mag-focus lang po tayo dito sa sinasabi po ng Bible, yung tinatawag na the parable of the sower. Matthew chapter 13 verse 1, nung ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo siya naman siya sa dalampasigan. At sila yung tinuruan ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Meron. Ang kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Ano kaya ibig sabihin ito? Dumating ang ibon, tinuka ang mga yon. Yun yung una, no? Pangalawa, may binhi naman nalaglag sa mabatong lupa. Dahil malipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito ng mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa ay mababaw daw ang ugat. Okay. May mga binhi naman nalaglag sa may matitinik na halaman, lumago ang mga halamang ito at sinakal ang binhing tumubo doon. Ngunit ang binhing nasik sa matabang lupa ay namunga, may tig 100, tig 60, may tig 30. Ang sabi rito, no, makinig ang may pandinig. Ayan. Ito po ay pinamagatan ko pong topic na to na paano po ba tayo makinig ng salita ng Diyos. Napaka-basic nito, tinuturo to sa perverted, pero ituturo natin to ngayon ayon sa grace perspective. Okay? Hindi naman tayo magiging judgmental, kaya nga lang kasi napakaganda ho itong ni Jesus Christ. Kasi sabihin na natin na ito ay Old Testament dispensation at ang kausap ni Christ dito ay mga Hudyo at ito ay wala pang covenant. Pero kasi wala namang kinalaman dun yun. Ito ay may kinalaman sa ugali ho natin kung paano ho ba tayo makinig ng salita ng Diyos, no? Lalo na ngayon, no? Gaya ngayon, nakikinig kayo during preaching. Or pag nasa simbahan po tayo, pag umaattend po tayo ng mga church, no? Anong klaseng puso tayo dito eh. Alam niyo mga kapatid, pangunahan ko na kayo i-interpret na natin in advance tapos i-review na lang natin kung ba't ko nasabi. Ang parable na ito ay pinapakita ng Panginoon kung may 4 na uri ng puso ng tao, paano makinig ng salita ng Diyos. Okay? Okay, isa-isayin natin. Sabi sa verse 10, lumapit ang alagad, mga alagad tinanong si Jesus, bakit niyo po dinadan sa linghaga ang pagtuturo sa kanila? Okay, likitawan na natin ito mga kapatid. Hindi naman ito ang topic natin. Ngayon, ano ibig sabihin nun? No? Panoorin nga natin ito mga kapatid. May papanood ako sa inyo. Wait lang. Para maintindihan niyo yung tinuturo natin. No? Guys, okay lang, manood tayo. Nood lang tayo. Okay, panoorin natin ito mga tola. One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. Sus. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down
and ate them up. Parang sa Sesame Street tong isang to no? Yung bird. Some seeds fell on rocky places where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow. And when the sun came up, they withered and died because they had no root. Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, but the thorns grew bigger and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. But other seeds fell on good soil. They grew and grew, strong and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop. Some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Okay, mga children, naintindihan po ba natin? Ayan. Para tayo nasa elementary, no? O sige, palakpakan natin si Lord. Minsan lang tayo maging bata Yan, mga bata tayo. Sabi ko sa iyo, Pastor, corny ka rin, Pastor. Corny ka Corny mo. Okay, hindi po ka-corny yan itong pinag-aralan natin. Okay? So nakita nyo naman, kitang-kita nyo yung nangyari, no? So interpret naman to ni Jesus Christ, ipapaliwanag to ni Lord, no? Okay, so paliwanag natin, ano? Actually, hindi naman ako magpapaliwanag nito, mga tol. Ang magpapaliwanag po nito, mga kapatid, ay si Jesus din mismo. Okay? So saan yun? Ito, sabi rito, no? Lumapit ang mga alagad, tinanong si Jesus, bakit po niyo ay hindi pala ito, sorry. Sabi ni Christ sa verse 18, jump na tayo. Sabi dito, no, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa naghahasik o yung farmer. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe o ng salita ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos, sa kanila paghahari ng Diyos, sa atin, gospel. Kasi ang issue kasi rito, hindi naman po yung gospel Ang issue kasi dito, yung mga tao nakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga tao nakikinig during preaching. Naiintindihan po ba natin, mga kapatid? Ito yung attitude natin during pag may nagtuturo. Anong klaseng tagapakinig ba tayo, di ba? Yung una daw ganito. Ngunit hindi naman iyon inunawa. Ito daw yung taong nakikinig, pero hindi naman inuunawa yung pinapakinggan niya. Siya ay katulad ng binhi na laglag sa daan. Kasi tinan nyo, no, kapag yung binhi, kapag po yung nangyari, di ba? Gaya nito, no, yung unang binhi na yan, napunta daw sa tabi ng daan. Yan. Tandaan po natin, ang lupa ay represent sa puso ng tao kung paano mo tinatanggap. Yung mga tabing daan, ganito mangyayari Dahil nga tabing daan, yung paligid nito ay bato. So tingin nyo ba itong ano na to ay tutubo? Siguro basahin nga natin sinabi ni Kristo. Dumating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng napakinggan. Sabihin, hindi naintindihan, nakikinig lang. Sino yung mga gantong klaseng tao during preaching? During preaching, ito yung mga klaseng tao nga
Wala lang, nakikinig lang, pero iba yun nasa isip. Okay? Meron namang taong nakikinig lang, pero hindi naman talaga iniintindi. Nakatingin lang sa'yo, nakikinig lang sa'yo. Iba ho yung nakikinig, iba po yung, paano ba yun? Iba yung nakikinig sa naiintindihan yung turo. Okay? Pag sinabing listening lang, you are only listening. Pero hindi ka nakikinig. Hindi mo talaga naiintindihan. Bakit? Kasi, bato nga yung puso mo. Yun po ibig sabihin kung bakit ganito, no? Ang galing ni Christ mag-preach talaga, mga tol. Ang galing-galing ni Christ. Biro mo, no, na-identify niya na ito yung puso ng tao at yung binhi, ito yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos naman ay pare-pareho lang naman, ang iisa lang naman po yan. Pero yung merong puso ng tao na talaga tabing daan yung puso, no? Oh, maraming ganyan sa simbahan, di ba? O dito baka meron. Nakikinig lang kunwari pero ang tanong, naintindihan nyo ba yung tinuturo? Di ba? Oh. Okay, tayo ba to mga kapatid? Baka tayo to Kung ikaw to, magsisi ka na kapatid. Mag-repent ka na. Baguhin mo na yung... pag sinabi ko mga kapatid, repent magbago na tayo doon. Walang mangyayari. Niloloko lang natin ang mga sarili natin. Nagsimba ka pa, umatin ka pa. Di sana hindi ka lang umatin. Manood ka lang ng Netflix sa bahay. Huwag na lang, di ba? Sayang oras mo. Tsaka sino ang lugi? Ikaw, di ba? So lahat ng ito, wala pong kinalaman ng Diyos dito mga kapatid Baka may magsabi na naman sa akin, si Pastor Edwin nangongondem na naman, nangongondem. Hindi po ako nangongondem There's no condemnation in Christ Jesus. Napag-usapan na natin yan ng maraming beses. Pagdating kay Kristo, pagdating sa kaligtasan, pagdating sa buhay na walang hanggan, pagdating sa pagiging matuwid natin, pinagpala na tayo ng Diyos, kahit anong gawin mo, makinig ka man ng preaching o hindi, pinagpala ka pa rin, ligtas ka pa rin, wala pong kinalaman ng Diyos dito. Kaya nga lang, sino lugi? Ikaw yung lugi. Kasi meron kang nami-miss na dapat naintindihan mo, pero hindi mo naintindihan. Bakit? Kasi nga, hindi ka magiging victorious sa buhay mo. Sayang yung salita ng Diyos, di ba? Kagaya ng mga tao, ang puso ay parang tabing daan, yung una. Tanungin kayo natin sarili natin, ako ba to, Lord? Ako ba to? Baka ako to, no? Yung kunwari nakikinig pero hindi naman nakikinig. Di ba? Kung hindi ikaw yan, baka next, yung sunod yung number 2. Sunod tayo sa next. Okay, number 2. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa babatong lupa ay taong dumirinig ng mensahe kaagad-agad at masaya itong tinanggap. Okay? Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito nanatili at pagdating ng kapighatian ng pagsubok, pagsubok ba to? Tingnan natin sa translation. King James. When tribulation or persecution. Guys, hindi problema at pagsubok. Persecution. Ay nako. Kaya maraming perverted mali yung translation Tribulation o sinabing hirap o persecution. Pero dito iba, kabigatian pag-uusig ng salita ng Diyos. Sa bagay, pareho na rin. Okay. Sorry. I am wrong. Okay, agad silang nanlalamig. Nanlalamig ba sinabi? Yung mga perverted talaga to, no? Wait nga. Arise said, because of the word, they are offended. Nagtatampo. Sa panahon ng persecution, matampuhin na. Mga tao nga madaling sumuko. Ito yun Sila daw yun. Yung bang, sila? Sila yung mga taong sila yung mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Sila yung mga taong tinanggap naman ang salita ng Diyos. Pero yun lang, oras lang yun. Halimbawa, during preaching, tuwan-tuwa ka sa preaching, no? Nakikinig ka, tuwan-tuwa ka. Ikaw daw to. Yung pangalawa. Tuwan-tuwa ka, pero paglabas ng simbahan, tanongin mo, ano natutunan mo? Hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Walang natutunan. Di ba? Eto raw yun, sabi sa video, ito raw ko. Ito yung mga tabing daan.
O, hindi yan Ito yung una. Ito yung pangalawa, guys. Ito yung pangalawa. O, mabato yan Tingnan nyo, lupa, mabato. O, yung salita ng Diyos, etong seeds. Okay? Okay. Okay, ito yon. Guys, ito ay metaphor lang Metaphor Guys, magtanong kayo mamaya sa akin pag hindi nyo naiintindihan during O yan nalanta. Kasi bakit? Kasi nga yung lupa, hindi naman lupa, puro mabato. O, walang ugat. Tumubo nga, oo. Pero hindi siya matabang lupa. Ibig sabihin, ito yung mga klaseng taong mababaw na Kristiyano to, mababaw. Yung bang nakikinig lang, naiintindihan, tapos pasok sa tenga, labas sa kabilang tenga. Sila po yung ganun. Yung una, hindi naman talaga nakikinig. Kaya walang nangyayari sa buhay nila. Okay. Yung pangalawa naman, nakikinig nga, pero mababaw. Hindi nginunguya yung salita ng Diyos, hindi naiintindihan naman talaga. Sandali lang, no? O, kayo ba to? Tayo ba to? Tanong yung mga sarili natin, ako ba to, Lord? Ako ba to? Di ba? O, tayo ba to? O, hindi, di ba? Wala naman sigurong ganun dito. Okay. O, kasi may ganun merong ganun. Pero hindi naman siguro dito sa Bride of Christ. Wala naman. Walang ganun. Okay. Kung walang ganun, next tayo, no? Pangatlo. Next. Ang binhi naman na nahulog sa damuhang matinik ay halaman na naglalarawan ng mga taong dumirinig na mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay, pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at hindi nagkaroon ng bunga ang mga yon. Parang ito ito yung illustration. Ito, play natin to. Ay, yung pangatlo. Ito yung pangatlo. Pumasok, no? Kaya nga lang, may mga nakatanim na. Meron ng nakatanim. Dumaan ang panahon, ano nangyari? Tumubo naman, guys. Tumubo naman siya. Ayun, tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa. Merong kasama. Masamang damo. Ayun. O yan, mga dawag yung mga yan. Hindi naman nakikinig talaga, di ba? Guys, makinig tayo sa salita ng Diyos, no? Word of God to. Kayo rin ang lugi. Lugi kayo, okay? O, turn up ko na itong message para matigil. Okay, next. Okay, so ano ka dito? Ikaw ba yung klaseng tao nga nakikinig ng salita ng Diyos? Ito yung pangatlo, ito. Ang bini naman yung nahulog sa may damuhang matinik na halaman na naglalarawan ng mga taong dumirinig na mensahe, ngunit sa pagkabalisa, busy, busy si ate o busy. Pagkamahaling sa kayamanan, ang mensahe na wala ng puwang sa kanilang puso at ito hindi nagkaroon ng bunga. Okay. So ano yung best example? Ito yung mga taong ang puso nila, oo naman, na nag-aaral naman ng salita ng Diyos. Oo naman. Totoo naman yun. Kaya nga lang, ang problema, wala sa focus. No? Sandali lang naintindihan, wala sa focus. Ayun. Di ba? Hindi naintindihan. So tayo ba to mga kapatid? Yung bang kunwari nakikinig? Oh. Alin tayo dito? Nakikinig ba talaga tayo o hindi? O kung nakikinig ka man, naintindihan mo ba? O, kung naintindihan mo man, ang tanong, gaano to ka-apekto sa buhay nyo? Alam nyo mga kapatid, merong mga Kristiyano naman talaga na nakikinig pero pagdating doon sa takbo ng buhay nila, hindi nila na-apply yung kanilang natututunan. Never nilang na-apply. O. Na-apply man sandali lang kasi nga wala rin. Check natin sarili natin, ako ba to? Ako ba to? Ako ba yung klaseng tao nga palaaral? Ako ba yung klaseng tao na palaaral man pero sa simula lang nag-aaral tapos hindi na itutuloy? Ngingas kugon ba? Yung mga ganun. Kung hindi tayo yan, baka naman siguro tayo yung pang-apat.
Okay. Sabi rito, no, ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa, eto matabang lupa yung puso, ay ang mga taong dumirinig ng umunawa ng mabuti sa mensahe, kaya't ito'y namunga ng sagana, tigsandaan. Okay, tagumpay ito yung pinaka-ideal dapat na nakinig na, tumimo sa puso, pinag-aralan at in-apply. Okay? Okay. Yung una, hindi nakinig. Pangalawa, nakinig man pero hindi tumimo sa puso. Yung pangatlo, nakinig, tumimo sa puso, kaya nga lang nag-e-expired kasi nga busy. No. Yung pang-apat, ito talaga yung tagumpay na naintindihan ng salita ng Diyos, sinasapamuhay, ina-apply, at laging nag-aaral. Okay? So, ito yung matabang lupa na yan. Pakinggan natin tong karton. Nakakatawa tong karton eh. Parang Nickelodeon eh. Ayan. Tingnan sila. Panoorin natin. Ang cute. Ayan ka. Kapag ikaw ay puno ng salita ng Diyos sa puso mo, kapag naiintindihan mong Word of God, ina-apply mo, tapos uwaw na uwaw ka sa salita ng Diyos, nagpapakalalim ka, open ka sa mga bagong katuruan, hindi ka natitisod. O ikaw to. Amen po ba? O kung ikaw to, palakpakan natin ang mga sarili natin kung ikaw nga to. Sinasa puso yung salita ng Diyos, pinag-aaralan. Hindi kagad nagja-jump sa conclusion. Hindi amen ng amen sa pastor. Dapat nag-aaral. Yan po yung mga matatabang lupa. Marami mga Kristiyano, amen lang ng amen sa pastor, kung ano ipasubo, kakainin. Hindi iniintindi yung pag-aaral. Meron naman, palibasa mababaw, hindi naintindihan yung turo ng pastor, imbis na mag-aral pa, ano nangyayari? Natitisod. So, sino ka dyan, di ba? Oh. Okay. So, anong big idea ho dito? No? Kapag na kay Kristo, ang mga totoong na kay Kristo ho talaga, ay matabang lupa yung puso, mga kapatid. Ang tunay na kay Kristo talaga, nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Dapat nga meron siyang mga tampo-tampo rin sa mga members niya, no? May mga tampo-tampo. May mga tampo-tampo rin siya. Parang kagaya rin natin siya na dapat nga sa inyo, iba tagapagturo na, pero iba sa inyo, mga gatas pa, no? Ayaw tanggapin yung karne. Oh. Ano yung mga taong ayaw tumanggap ng karne? Ayun yung mga taong nananatili sa gatas, yung gusto yung mga mabababaw na turo. Ayaw magpakalalim. Pag malalim yung pinag-aaralan, ano nangyayari? Hindi matanggap, sasabihin kulto yung tinuturo ng pastor. Merong ganun. Okay, so it's time to be matured, mga kapatid. Alam nyo, labas ang Diyos dito sa pinag-uusapan natin. Wala pong kinalaman ng Diyos dito. Pero ito po ay, it is a reflection ng pagkatao natin. Okay? Kasi patotoo yung nakasalalay sa atin dito eh. Sa mata ng Diyos, there's no condemnation. Pero sa mata ng tao, ganun talaga. Meron talagang comparison. Hindi maiiwasan talaga na hanapan ka ng tao na maging tama, maging maayos, maging mature. Hindi talaga maiiwasan yun kasi nasa mundo ho tayo. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat nagiging abusado sa kasalanan. Kasi nga, meron no tayong kapwa. Okay? So I hope na may natutunan po kayong ngayon. Pero mga kapatid, sa question and answer natin, please lamang po, prangkahin nyo na ako ano yung mga hindi nyo naintindihan, ano yung mga bagay na gumugulo sa inyong isipan. Kung meron kayong question sa turo ko, please lamang po, magtanong na po kayo. Tatawagin ko po kayo sa biyaya ng Panginoon kung sino man po yung magtatanong. Okay? Okay. Sige. Palakpakan natin si Lord. Sige. Okay, 8:41 p.m. Mahaba-haba ang ating tanungan. Meron tayong oras at 20 minutos na tanungan. Sinadya ako maging mabilis ang aking pagtuturo nang sa ganon mabigyan ko kayo ng time. Please lamang po,
kindly ask me. Wag po kayo mahihiyang magtanong. Okay? Kasi ang nangyayari kasi, pag hindi nagtatanong, may question. Pag may question, nami-misinterpret ako. Mga kapatid, magtanong na po kayo ngayon, please lang. Okay? So, bubuksan ko uli ang message, no? Type nyo lang po yung salitang charito and you will now be called. Sige po, type nyo po yung charito. Okay, si Raul. Jovan. Opo. Good evening po, Pastor. Hello po. Charito po kay Bonsoy. Ang naguguluhan po ako yung yung tungkol po dun sa bago po mag-umpisa po talaga sa yung po natin sa rapture po. Clue po dun sa rapture. Opo. Alin po ba ang mauuna? Yung rapture muna po o yung parang yung hindi na po ba natin talaga malalaman kung sino po yung AC po? Yun lang po ang pumapasok po sa isip ko. Yung nagpapagulo po sana. Basahin natin to, no? Kung ano ba mauuna, Antichrist o Rapture. Okay, tanong ni kapatid, ano daw mauuna, Rapture o Antichrist? Makikita ba natin si Antichrist, no? Okay, sige. Okay, 2 Thessalonica or 2 Thessalonians chapter 2, verse 6 to 7. Sabi rito, no, wag ninyong kayong papadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo mas maganda magsimula tayo, alam niyo kung saan, sa 1 Thessalonians, sa araw ng rapture. Okay? So by its context, basahin natin yung context. 1 Thessalonians chapter teka lang, ito na pala. Sorry. Simulan natin dito. So 1 Thessalonians chapter 2 verse 1. Huwag kayong magugulo ng inyong kaisipan, mabahala kung mabalitan yung dumating ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pang iyon ay pangangaral o pahayag o sinulat namin. Huwag kayong mapadaya kanino man. Hindi darating ang araw ng Panginoon kung hanggang di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na makasalanan o yung Antikristo. Alam naman natin to. Natiyak na mapapahamak. Itataas niyang kanyang sarili, kakalabanin ng lahat ng kinilala ng Diyos, sinasamba ng mga tao. At nagpapakilalang ang Diyos. Upo siya sa trono ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Hindi ba niyo natatandaan? Sinabi ko na ito, hindi pa lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. Sino itong pumipigil na to? At alam niyo kung sino yon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon, ngunit ngayon pa man, palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at nanatiling ganyan hanggang hindi naaalis ang humahadlang. Kung maaalis ng mahadlang, mahayag ang sawail. Ibig sabihin, lalantad si Antikristo kung umaalis na yung o kung maalis na yung humahadlang. So, ibig sabihin, ang tanong, sino yung mahadlang? Usually, sabi nila, banal na spirito din daw yung mahadlang. Totoo naman po yun. Ang banal na spirito ang restrainer. Kaya nga lang, may problema. Ang banal na spirito po ay Diyos. Hindi siya pwede umalis. Omnipresent yan eh. Sino ba yung pinananahan ng banal na spirito? Di mga Kristiyano. Yun pwedeng maalis yung mga Kristiyano. Wherein sinabi naman sa Thessalonica 4:17 so 17 to 16 o 16 to 17 na tayo idadagitin ng Panginoon. So anong big idea? Hindi natin makikita si Antichrist, kapatid. So, yun ang sagot doon. Okay? So, kapatid na, nasagot ko ba yung tanong, Raul? Opo. Charito. Tanong ko lang, kapatid na Raul, tanong ko lang, no? Bakit gusto mo ba makita ang Antichrist? Ayoko po. Oo, wag ah. Opo. Kasi, wag.
Baka maiwan eh. No? Kasi sabi, kailangan maalis yung ma-rapture muna. Baka hindi ka masama sa Salamat rapture. po, Pastor. Joke lang joke lang. O, sige. Okay na. Salamat. Salamat. Okay, salamat. Okay, so 8:48. Mahaba pa naman. Pwede pa ho tayong magtawag. Si Rose Salinas. Rose Salinas, pwede na po kayo magtanong. Hello? Pwede na po kayo. Hello po. Hi, thank you, Pastor. Maraming salamat po. Okay po. Nandito po ako sa Hong Kong ngayon, Pastor. So, Okay lang malaking po. blessings. Sige. Malaking blessings po ito yung yung YouTube channel nyo kasi dito na din ako sa Two Birds and Gospel, Pastor. Opo. Oo, tapos nung ko yung channel nyo, dito na ako, hindi na ako pumunta ng church, hindi na ako gumising ng 5 AM para mag-service ng 7 AM. Mhm. So, siguro mga 4 months na po, Pastor, nakasubaybay ako. Natapos ko yung yung Katapusan ng Mundo, 1 to 16, graduate na ako doon. Ay, salamat. Salamat Thank you, po. Pastor. Tapos, mayroon po akong friend, Pastor, na nag-share ako ng full grace sa kanya. So, siya, Katolik siya. Tapos yun, parang nagalit siya sa akin kasi daw, sinisiraan ko daw yung religion nila, ganun. Sabi ko, hindi naman kasi biblical naman yung sinasabi ko sa'yo, sabi ko sa kanya. Tapos, yun, galit na siya sa akin, Pastor, inaway niya ako. Pero hindi ako nag-respect sa kanya. Sin mood lang ako, ganun. So, tapos, nung tinanong ko siya, ay, ano po yung purpose na mayroon kayong mga rebulto? Ganun ba? Kasi, nung bata pa kami, hindi talaga kami ganyan, Pastor, kasi yung mga lolo't lola namin, tinuturo talaga nila kung sino talaga si Jesus Christ. Mhm. Tapos, yun, nag-send siya sa akin ng verse, yung Book of Revelation po, Pastor, yung 5 verse 8. Mhm. Yun daw, kaya yun daw may may rebulto sila kasi yung Book of Revelation 5 verse 8 may sense kasi doon, Pastor, eh. Mhm. So yun, talagang po ba yun, Pastor? Anong po 'yan, kapatid? Yung Book of Revelation kasi yun po yung sabi niya, kaya daw sila may mga rebulto kasi yung Book of Revelation 5 verse 8 may daw doon, may mga saint daw doon, kaya may daw sila. Opo, wala naman po sinabi hong ganun eh. Oo. Kasi ang senaryo ho dito, sabi rito nung ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng korderong 4 na buhay na nilalang at 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak at mangkok na puno ng etc. etc. Kapatid, itong verse na to ay mangyayari ho to sa future. Na ang mga tao sa langit, tayo mga Kristiyano ay lulod sa Panginoon. Yan po yung senaryo, pero hindi po nangangahulugan na gumawa ka ng rebulto at luhuran mo nang nandito ka pa sa lupa. Sa langit pa ho mangyayari ho yan eh. Bakit may rebulto? Para saan? Hindi po yan ang basihan po dapat. Dapat binabasa nila yung Book of Revelation. Ang Book of Revelation po kasi ay mangyayari pa ho yan sa hinaharap. Propesya po yan, mangyayari pa lang. Hindi nangangahulugan yan na porke may lumuhod sa Diyos, tayo lulod na rin tayo sa rebulto. Wala naman sinasabing may rebulto po dyan. Pakisabi ho sa friend nyo po. Yes, yun nga yung sinasabi ko sa kanya, Pastor Edo, nagalit siya, hindi na siya kumikibo sa akin, ganun. So, nagalit? Meron talagang taong ganun, no? Ayaw tumanggap ng katotohanan, nagagalit, no? Meron talaga. Sabi niya, Pastor, daw yung si Jesus Christ daw yung foundation sa Catholic Church, ganun, yung mga sinabi niya ganun, tapos sila daw yung gumagawa ng Bible, sabi ko ganun,
hindi na lang ako sumagot kasi napanood ko yung video ni Pastor sa Katapusan ng Mundo. Yun yung in-explain ko sa kanya. Paano ho ang Katoliko ang gagawa ng Bible? Bakit? Sino ba sumulat ng Bible? Di ba si Moses sa Old Testament? O may Katoliko na ba nun? Wala pa eh. Sumulat po niya mga Hudyo. Si Apostol Juan, si Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pati si Pablo. O ba't Katoliko ba yung mga yun? Wala pa namang Katoliko ng panahon na yun. Niloloko ho nila tayo huwag kayong maniwala ho dun. Niloloko lang tayo. Yun, galit siya. Tapos nung nag-post ako ng full grace, Pastor, nagpo-post kasi ako ng full grace eh. Tapos nag-comment siya doon, mga ganun. So hindi ko na lang siya pinansin. Hinayaan ko na lang siya. Tapos hindi din sila naniwala sa rapture, Pastor. Kasi nga kapatid, hindi pa sila Christian eh. Hindi pa sila totoong born again. That's the reason why we need to share the gospel. Kapag sila ay na-born again, maintindihan din nila yan. Hindi naman po malaking issue po ang revelation, ang end times, maniwala ka dyan o hindi. Wala naman pong kinalaman sa kaligtasan yan. Kaya nga lang, hindi mo may enjoy ang buhay kapag hindi mo nalaman ang katotohanan. Nananatili kang bulag, nananatili kang nangangapa at pumapana sa dilim dahil hindi mo alam ang kinabukasan mo. Yun lang naman po ang advantage kapag alam mo yung mangyayari sa hinaharap. Yun lang naman po yun. Sabi ko, niwala din ba kayo sa rapture? Sabi niya ganun, Pastor. No way! Sabi niya, ha? Talaga ako. Sabi niya ganun. Kaya mo na kapatid, wala pa eh. Panalangin lang natin sila na kung mahal mo yung mga mahal mo sa buhay na yan, ipag-pray mo lang, may pabor naman ng Diyos sa'yo eh. Hindi kanya, kung ito ay papanalangin mo, kung gusto mo sila maligtas, wala ka rin magagawa sa mga yan, bulag at bulag. Ang tao talaga kapag bulag-bulag. Kapag sinabihan mo ang taong bulag na siya ay bulag, magagalit po yan ang mga yan. Kadadalian po talaga sa mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan, laging nagagalit, laging talagang bulag ho talaga. Ganun po yun. Galit na galit, as in galit na galit siya. Nagko-comment sa mga post ko, tapos hindi ko na lang siya pinapansin, ganun. Kaya mo na tol, try mo pa rin magkapagkasundo sa kanila nang hindi na pinag-uusapan ng religion. Baka sa ibang bagay sila matuwa. Pag-usapan, try niyong pag-usapan si Joshua tsaka si Ann Curtis, yun. Baka matuwa sila ron. Magandang sa Netflix, maganda yun eh, no? Si Joshua. Kumakain sila. Dalawang verses kasi binigay niya sa akin, Pastor, yung James 5:16, the prayer of the righteous man is powerful. Ganun. Pero naniniwala naman ako kapatid na ikaw ay naliliwanagan na patuloy lang po sa pag-aaral. Baka itong channel na to makatulong sa iyong pag-aaral. Huwag ka rin basta-basta amen ng amen sa mga pastor. Pag may nagtuturo, alambawa ako nagtuturo, check mo rin yung Bible mo. Check mo rin. Mahirap po yung... Mayroon akong Bible dito, Pastor. Tinignan ko talaga yung mga turo nyo. Inaano ko talaga. Kasi yung church namin, Pastor, dito sa Hong Kong, talaga, Pastor, ang daming nasa Hong Kong pala kayo? Nasa Hong Kong pala kayo ngayon? Tapos, yung nag-attend ako sa YouTube, tapos parang may Pastor ba, nag-share na same kami ng church. Iwan ko lang kung nasa Singapore ba siya or dito sa Hong Kong kasi same kami ng church. Tapos sabi niya, yun nga po, talaga yung turo, Pastor, Old Testament talaga. Wala silang proper hermeneutics at saka dispensation, wala po. Parang talon-talon talaga, Pastor, ba, ganun. Dampot-dampot verse. Dampot-dampot verse talaga sila, yun talaga yung turo nila. So, kaya nung narinig ko yung nag-share, so, sabi ko, hindi na ako babalik doon, dito na lang ako. Nag-attend ako ng ganitong oras. Tapos kay Bishop May Domingo sa Sunday. Malaking tulong talaga sa akin, Pastor, kasi nag-grow ako sa aking faith. Amen.
Tapos yung mga kamag-anak ko, hindi naman sila, hindi ako nahirapan na nag-share sa kanila, Pastor, kasi naman talaga sila. Pero yun lang, wala silang proper hermeneutics at saka dispensation. Yun po yung in-explain ko sa kanila talaga. Amen. Amen. Buti naman Thank po you at po, Pastor. natutuwa naman po ako sa inyo kasi naiintindihan nyo na po yung mga terms kagaya ng dispensation, proper Yes po, hermeneutics, tapos Pastor. rightly dividing the word of truth. Salamat sa Diyos na Yes po, isa Pastor. kayo Yan sa po talaga yung nakakaintindi po. Ito po talaga sabi ko, sabi ko ganun, Pastor, iba tong turo na to, mayroong dito ko lang talaga nalaman, Pastor, na kailangan talaga i-divide yung scripture kasi sa simbahan namin yun yung turo, dampot verse lang. So yun nga, tinuro ko din sa mga kapatid ko kasi may dalawa akong kapatid na babae, nasa church po sila. Yun nga, yung senior ko sa kanya, sabi ng kapatid ko, ano yung proper hermeneutics at saka dispensation? Sabi ko, kasi nga nasa full grace teaching ako ngayon, so i-share ko din sa inyo kung makikinig kayo sa akin. Sabi nila, okay lang naman, wala namang problema. Sabi nila ganun. Yun nga po. Maraming thank you po, Pastor. Salamat po talaga. Ay, opo. All by His grace, lahat lang po ng meron sa atin, maging sa akin, lahat po yan ay biyaya lamang po ng Diyos sa akin po yun. Para din sa atin lahat. Lahat po ng ito ay credits lamang po sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus na siyang bagong tipan na binigay po ng Diyos sa atin. So talagang glory to God talaga. Thank you po, Pastor. Salamat po. Yan na po yung tanong ko, Pastor. Thank you po. Charito po sa ating lahat. Opo, salamat po. Salamat po. Thank you, Pastor. 9 p.m. na po ang ating oras. Time check. At sige, pwede magtanong uli yung... Sige, pagbigyan natin si Rosie Kayanong. Ayan. Ayan. Sige po, Pastora po. Go ahead po. Hello po, magandang gabi po, Pastor. At saka sa lahat na andito sa live stream, Charito Evening. Pastor, wala po akong tanong, pero may nag-message sa akin na pinapatanong. Wait lang po ha, babasahin ko muna. Ito lang. Ito na. Ito. Pakitanong kay Pastor kung nasaan na yung mga Hudyo nung panahon ni King Nimrod na pinasabog ng Diyos yung Tore ni Babel. Na nagsasalita sila ng iba't ibang wika, iniisip ko na baka sila rin yata yung mga Hudyo na umaatin ng Feast of Pentecost sa Acts 2. Sila yata yung mga Hudyo na nagkawatak-watak sila nung panahon ni King Nimrod. Yun po, Pastor, yun ang tanong niya. Teka lang ha. Papaulit nga uli, kapatid, para mas ma-digest ko pa yung tanong. Wait lang. Ang tanong niya, pakitanong kay Pastor kung nasaan na yung mga Hudyo nung panahon ni King Nimrod na pinasabog ng Diyos yung Tore ni Babel na nagsasalita sila ng iba't ibang wika. Iniisip ko na baka sila rin yata yung mga Hudyo na umaatin nung Feast of Pentecost sa Acts 2. Sila yata yung mga Hudyo nang nagkawatak-watak sila nung panahon ni King Nimrod. Iniisip ko na naging mga hintil sila pero isa yung pinanggalingan nila, mga Hudyo rin sila. Nagkaiba-iba lang sila ng bansa. Kaya nung magsalita ang mga apostol ay nasabi nila na ang mga apostol ay mga taga Galilea. Bakit daw sila nagsasalita ng kanilang mga wika? Iniisip ko, yun lang, Pastor. Pero aminin ko sa iyo, magulo yung tanong niya. Kasi, tinan mo, no? Saan nakakita na nasaan si Jose Rizal nung panahon na nag-i-speech si Duterte? Parang ganun yung tanong no? Biro mo, panahon ng Nimrod, tapos napunta ng Pentecost. Parang nasaan si Ninoy Aquino no nag-speech si Apolinario Mabini? Parang ganun yung mga tanong no? Mali yung tanong niya, kapatid.
Una, kung papatulan ko yung tanong niya sa Torre ni Babel, syempre, lahat po ng tao na andun, kasama yung mga Hudyo. Kanananay, ano pa sila, lahi pa sila ni Abraham, di pa dumarating si Abraham. Nasa lahi pa sila ni Shem. Kaya kapatid, nung panahon na yon, wala pang Hudyo noon. Later lang ang development ng mga Hudyo. Sino ba yung nag-i-empake ng bag dyan? Ma-mute nga mo. May nag-i-empake, mukhang magta-travel siya. Teka lang ha. Guys ha, pag... Okay, sige, okay lang. Tao lang tayo, tao. Okay, continue tayo, continue. Yun nga. Yun nga mga kapatid, yung sa Pentecost, Galileo, paano? Medyo magulo. Kapatid, pwede mo bang tanong sa kanila yun, pakiayos na lang po yung tanong nila. Hindi ko rin po kasi maintindihan. Ang naintindihan ko lang sa tanong nila na sinabi mo, ayon sa sinabi mo, na nasa ng mga Hudyo ng Torre ni Babel. Kung sasagutin ko yan, naandun. Lahat ng tao naandun sa Torre ni Babel. Tsaka malayo pa ho yun kasi nga nagkaroon pa ho ng baha. Kaya malamang baka wala pang mga Hudyo nun. Kasi nga lahi tayo ni Noe, hindi naman tayo lahi ni... Ay hindi, sorry. Pati ako naguluhan na rin. Tapos pala ng baha. Ay Diyos ko Lord. Okay. Okay pa, tapos pala ng baha, nag-Torre ni Babel na pala. Pero wala pa yun kapatid. Pero anyway, tanong is tanong, okay lang kapatid. Yun sabihin mo na lang ang sagot ko kapatid. Hindi kasi siya makapasok, Pastor, sa Google Meet. Kaya nag-message na lang sa akin para ipatanong ba. Ay, sabi na lang kamo na wala akong connect yung panahon ni Nimrod sa panahon ng Pentecostes. Pero ang layo nun, ano? Mula 3000 BC, tapos yung Pentecostes, 34 AD. Layo no? So, wala pong connect kapatid, sabihin mo kanya. Wala pong connect doon. Okay po, Pastor. Baka ikaw may tanong ka. Para sa replay na lang. Sa replay na lang siya makinig, Pastor. Okay. Sige lang. Pasensya na mga kapatid kung medyo minsan may pagkapilosopo tong pastor nyo. Ano magagawa ko? Kasi alam mo, napilit ko talaga siyang iniintindi. Nakahawak nga ako sa silya ko mabuti. Habang hawak-hawak ko yung silya tsaka yung baso ko, habang nakikinig sa'yo, iniintindi ko talaga. Okay, yun po, Pastor. Salamat. Salamat. Enjoy your blessing po. 9:06 p.m. Sige lang po, tanong lang ho kayo. Wag ho kayong mahihiya. Magtanong po kayo ng mga bagay na hindi nyo naiintindihan. Sige, English. Sorry. Sige, ano tayo? Lalaki naman. Si Janjan Salonga. Janjan Salonga, pwede kang magtanong. Sino yung umunguya doon? Teka nga. Sino yung umunguya? Hello po. Hello po. Good evening po. Hello po. Pastor, pwede po hello. po Sige magsuot po, ang kapatid na mga dyan. naka-glorified body sa eternity ng damit? Magano po? Sa eternity. Pwede naman po. Matik po yun. Mas magagara mga damit natin doon. Mayayaman na tayo ng panahon na yun. Walang-wala yung mga Versace na yan. Walang-wala yung mga damit ng mga international. Mayayaman na ho tayo nun. Kala ko, tatanong mo kung may damit ka ngayon Meron naman po akong damit. So, pwede pa po. Pwede, ba, nalikha na yung doon, mga video game. Pwede pa po maglaro? Pwede naman. Oo. Alam nyo mga kapatid, no? Pag sinabing heaven, hindi mo sukat akalain yun ang mangyayari, pero lahat ng bagay na masasaya na andun. Pwede mo pa rin gamitin yung mga luma mong mga laruan kung may laruan ka. Pwede mo pa rin gamitin yung mga bagay na kung ano yung meron sa mundo. Mga kapatid, kung ano yung nasa mundo ngayon, naandun pa rin doon. Sino ba yung may sumisigaw? Teka nga. Okay, mute kita. Di ba? Saan na ba tayo? Ayun.
Teka lang ito seryoso na. Seryoso na natin. Ang heaven po mga kapatid kasi ay hindi po restricted sa mga bagay na meron dito sa lupa. Okay, ang sabi kasi ng Bible, wala pang nakakita ni nakaramdam ni na pumasok sa isip ng tao kung gaano kaganda ang langit. Kung gaano kaganda yung mga hinanda ng Diyos sa atin. Yung mga ganyan, ganun pa rin yun, malalaro nyo pa rin dun yung mga gusto nyong, yung mga leisure nyo sa lupa, magagawa nyo pa rin sa bagong langit, bagong lupa. Baka nga mas malala pa dun eh, baka nga mas maganda pa rin eh. O, dati naglalaro ka ng Mobile Legend through cellphone. O, baka nga dun, pag naglalaro ka ng Mobile Legend, naka-hologram. Alam nyo mga kapatid, ito seryoso ako Pastor, saan sa Bible po yan? May Mobile Legend pa kayang nalalaman, Pastor? Common sense. Ang sagot ko, common sense. Tuloy pa rin ang buhay sa langit. Tuloy pa rin ang buhay na magaganda ron. Ang problema kasi yung mga pastor na nakakagis na natin, kapag naglalaro ka ng Mobile Legends, sasabihin, ano ka na, sa demonyo ka na. Pag nanonood ka ng mga Netflix, sasabihin, yan ay gawa ng Diablo. Lahat sa kanila madumi. Tandaan niyo mga kapatid, ginawa ng Diyos ang eternity to enjoy our life. Tingnan niyo ang goal ng Panginoon sa eternity is to enjoy our lives. Enjoy natin ang buhay na walang hanggan. Hindi po killjoy ang Diyos ho natin. Hindi naman po siya yung magulang na power trip na ano yun? Tsaka wala naman kasing kasalanan na sa eternity, hindi na nagkakasala ang tao kasi wala nang kautusan doon. Kailang naman nagkakasala ang tao dahil sa kautusan. Pero sa eternity, wala na po yun. Kaya ipayapa niyo po yung isip niyo sa mga ganyang bagay. Panabikan niyo yung mga gandong bagay. Kaya taste lang muna dito sa lupa kung maraming mga limitasyon, maraming mga hindi magaganda nangyayari sa buhay natin. Taste lang, ikumpara natin sa eternity. Mas the best po roon. Ako nga naniniwala ako Tinan nyo Ako kasi, isa po akong classic collector ng mga Gundams, mga robot. Minsan ang usap ang Lord sa akin, sa eternity, masigit pa dyan ang magiging laruan ko. Kagaya ngayon, Bandai nga to, pero plastic. Iba, bakal. Pero sa eternity, baka mas maganda pa rito, mas maganda gawa pa sa aluminum gawa pa sa ginto yung mga element doon na mga display kong laruan dito. Ang Diyos po ay hindi po yung mapanira ng trip. Hindi ganun ang Diyos po natin. Ang Diyos po natin ay maluwag, mabuti. Mabuti nga siya Pag sinabing ang Diyos ay mabuti, kung mabuti sa iyo na magkaroon ka ng mga kinagugustuhan, halimbawa, mahilig ka magmotor, o hilig mo magmotor, sa eternity may enjoy mo yun doon. Kaya nga lang kasi ang tanong, kailangan po ba ng motor doon? Nakakapag-teleport ka naman na. Sa bagay, to enjoy life, di ba? Ang Diyos po mga kapatid ay napakasagana po ng kanyang pangunawa, hindi po siya masama ang ugali. Ang Diyos po natin ay mabuti. Pag sinabing mabuti, lahat ng mga hinihingi mo, ibibigay sa'yo. Charito ka nga pinagpalat, pinaburan ka nga di ba? So, yun lamang po mga kapatid ang aking sagot doon sa tanong kanina. Basketball lang tayo, Pastor. Thank you. Sige. Jersey ko, number 23. Chicago, Okay. Jokes. Okay, so maraming salamat. Enjoy po natin ang buhay natin doon. Pwede tayo mag-basketball doon mga kapatid. Yung mga kapatid natin dito, pwede. Hindi big deal sa Diyos po yun. Okay. So sa Bible yung sinasabi ko, alam nyo kung anong basehan ko sa Bible? Ang sabi ng Bible, walang imposible sa Diyos. There's no impossible with God. At sinabi rin ng Bible na ikay pinagpalat, pinaburan, kaya kung hiningin mo sa langit na gusto mo magkaroon ng ganito, ganire, walang problema sa Diyos po yun. Napakayaman po ng Diyos natin para hindi niya ibigay sa iyo yun. Ganun lang naman yun Common sense lang naman po talaga. Common sense lang po.
Okay, so maraming salamat, no? 9:14 PM. Babae naman, no? Babae. Babae naman tayo, mga kapatid. Tanong po tungkol po sa ating topic ngayon, Pastor. Sige nga, tawagin ko nga itong si Lola N. Lola N, pwede na po kayo magtanong. Hello. Yes. Magandang Hello. umaga po. Ay, magandang umaga ho dyan, gabi ho dito. Magandang umaga po. Opo. Nandito po ako sa malayo. Pero lagi po ako nakikinig sa inyo. Opo, sige po. Tungkol lang po sa topic natin ngayon. Marami pong pumasok sa isipan ko. Yung tungkol dun sa mga binhi or seed. Isa na po yung bakit binanggit ni Jesus at iba't ibang antas, level ng pagiging mabunga. Sinabi nyo 30, 60, 100 times. Tungkol po ba ito sa espiritual na kapanahunan? Magkakaibang mga tungkulin o iba pa? Opo. Ang dahilan kung bakit po sinabi ng ating Panginoong Hesus ang mga iba't ibang klase ng mga itong parable na to, no, parable of the sower, para ipakita lang po yung katotohanan na mayroon talagang tao na iba-iba yung takbo ng puso ng tao eh. Pagdating po sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Kasi po, ang parable of the sower, ang pinaka core meaning po nito ay ito'y parabola sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Kung paano nila tanggapin. Kaya yung lupa ho dyan, yung lupa ho dyan ay sumisimbolo sa puso ng tao. Halimbawa, kung tabing daan ng puso mo, kapag tabing daan, ito'y sumisimbolo, simbolo lang po ito, ito'y sumisimbolo sa mga taong hindi naman nakikinig, hindi marunong makinig, matigas ang puso. At meron na mga taong may lupa, pero may mabato. So, ibig sabihin po, sila po yung mga taong, teka lang po Sila yung mga taong tumatanggap lang, pero hindi naman talaga naintindihan. Meron kasing ganun tao na pag nakinig ng salita ng Diyos, natutuwa, tapos never na ina-apply, nakakalimutan ka agad. Meron naman kasing tao talaga na, pag nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral siya, tumatanggap siya ng salita ng Diyos. Kaya nga lang po, dahil busy sa nawawala sa focus, hindi rin na-apply ang salita ng Diyos. Hindi po kagaya po ng pang-apat, sila yung mga taong, mga kagaya po natin, mga kagaya nyo po, na nakikinig po ng salita ng Diyos at ina-apply sa buhay yung kanyang Yun po ang meaning po ng parable, kapatid. Yun po yung meaning sinasabi ho dito. Pangalawa po, bali dalawang tanong lang po. Sige po. Tungkol naman po sa God's work, yung good soil. Personal choice ba or both? Ano po ba ang nagpapasya kung ang isang tao ay magiging mabuting lupa? Personal choice o God's work or It is your natural personality. Ito'y ugali po natin, karakter po natin. Ang ugali po natin, ang karakter po natin, tayo po nagdedesisyon sa buhay po natin kung anong ugali meron po tayo. Kung ikaw yung klaseng tao nga ayaw mong tumanggap ng katotohanan, ikaw yung malamang yun na andun sa ikalawa na hindi tumatanggap ng katotohanan. Yung una pala, tabing daan. Kasi yung pinapakita po ng Diyos dito sa atin, yung iba't ibang karakter. Tapos, ang pinaka-life application dito niyan, sino ba tayo doon? O kung hindi man tayo doon, kung isa tayo dito sa tatlo na hindi pang-apat, may chance pa naman na mag-reflect tayo. Diba? Yun naman po yun. Wala pong galaw ang Diyos doon kasi that is our personality. May kanya-kanya ho tayong personality. Where ito nga po yung sinasabi dito, yung parable of the sower, na ang ang mga lupa dito ay sumisimbolo sa mga iba't ibang klaseng tao, puso ng tao kung paano tumanggap ng salita ng Diyos. Yun po yung pinaka main core po ng parable na ito, kapatid. Good. Meron po kasi akong isang kasamahan dito na
sa pangalawa siya, sa Parable of the Seed, the second verse na napunta siya sa parang yung isa hindi nakinig, dito nakinig, pero parang bumabalik at bumabalik. Hindi naintindihan. Oo, Nakinig hindi lang, naintindihan, pero wala na. Parang wala lang. Wala na. Oo. Ganon. Willing siya, but the spirit is not willing. Ganon po ba? So, andito ako bilang isang born again, siya ay isang Katoliko, pero nakikinig siya. I know that nakikinig siya. Pero sabi niya nga, hindi ako pwedeng pumasok sa ganyan dahil ako'y pinanganak na isang Katoliko, mamamatay ako na isang Katoliko. Pero nakikinig ako. Ganoon. Ano po ba ang pwede ko pang gawin sa kanya para hindi ko hikayatin, kundi kasi mahina po ako dyan, wala po akong talent to evangelize. May talent ako to testimony on my own sa aking sarili kasi nangyari sa akin. From birth, nakarating ako sa mga lugar na nagsakripisyo, may challenges, sobrang problema. Kaya ang nangyari sa akin, naghanap ako. Wait lamang po. Mga kapatid, paki-off lang po ang inyong mic para hindi po kayo naririnig. May possibility po na alisin ko po kayo kasi pag hindi nyo po napatay. Kasi maingay po habang pa-check lang po yung mga mic po natin mga kapatid habang tayo nakikinig. Maraming salamat po sa inyong unawa po. Sige po, Lola N, go ahead po, pagpatuloy po natin. Nakinig siya pero hindi niya ginawa. Nakikinig lang. That's it. Yung nangyari. So, ako bilang nasa Panginoon, hindi ako yung tipong may talent for evangelization. Kagaya mo, Pastor, magaling ka magsalita, nahikayat mo marami sa pamamagitan ng Panginoon. Ako, I'm trying my best to be. Ang nangyari, nakikita niya kung ano nangyari sa akin, nabago na daw ako. Nakikita niya kung paano ako nabe-bless. My kids are so good to me now. Everything. God is doing great things to me. So, yun nga, nangyari po yun. Pero itong kaibigan kong to, gusto ko talaga siyang matulungan dahil ang dami may sakit, may yung the blessing, but hindi siya nakikinig. Ano pa po ba ang pwede kong gawin na hanggang nagkakaroon na po kami ng hindi magandang pagkakaunawaan? Medyo hindi na siya maganda yung pakikisama niya sa akin. So, ako bilang born again, I just pray for her na mabago, na makinig, na magawa niya ang dapat gawin sa kanyang espiritu. Ano pa po ba ang pwede kong ma-share sa kanya na hindi siya magagalit sa akin? Okay po. Meron po talagang oras na aminin na po natin ang totoo na may hangganan po yung ating kakayanan dyan. Wala po tayong control po dyan, lalo na rin po sa pagtuturo. Hindi po lahat ay may kakayanan magturo, pero meron tayong iisang Diyos na may pabor sa atin. Ang magagawa nyo na lang po talaga po dyan, kapatid, na may papayo ko na lang po, ipanalangin nyo na lang po na makakilala sa Panginoon. Hayaan nyo po yung Diyos mismo ang mangusap sa Kanya, sa Kanyang paraan. Bagamat pinag-aantay tayo ng Panginoon, meron tamang oras po dyan. For the sake lang na maiayos po yung relasyon nyo. Kasi marami pong mga tao nasisirang relasyon dahil sa religion dahil sa mga paniniwala. Kasi pinipilit natin yung mga bagay na minsan hindi na ho natin trabaho yun, trabaho na po ng Diyos yun. Ang mapapayo ko lang doon, pag ipinagkatiwala mo na siya sa Panginoon, payapa na po kayo, hindi na po kayo maguguluhan ng pag-iisip, hindi kayo mai-stress, may kapayapaan na kayo ng pag-iisip. Tapos, hindi na rin po siya maiinis sa inyo, magkakaroon uli kayo ng maayos na relasyon sa kapatid.
Alam niyo mga kapatid, no, hindi lang naman po sa inyo, pati sa mga tao dito. Ang pag-share po ng gospel po ay hindi naman po yan nakukuha din po yan sa pagtuturo. Kasi hindi po lahat ay may kakayanang magturo. May kanya-kanya ho tayong gift, may kanya-kanya ho tayong pagtawag. May kanya yan. Guys, nare-remove po natin muna. Okay. So, saan na ba ako? Wala ho tayong kakayanan minsan. Kasi hindi iba't iba ho tayo ng gift. Ngayon, isang bagay lang po ang may papayo ko sa inyo. Iba ho yung pagtuturo sa pag-iimpluwensya. Impluwensyahan nyo siya. So ano ibig sabihin mo, Pastor Edwin, na pag-iimpluwensya? Maraming paraan po natin siyan bagay na kahit na hindi ho tayo nagtuturo, pero nai-impluwensyahan po natin. So paano paraan? O sa mga simpleng usapan, mga simpleng na hindi halatang nagtuturo ka sa kanya. O kaya, maganda rin siguro no na try to isend mo rin sa mga sa kaibigan mo yung mga magagandang teaching na sa YouTube, sa Facebook. For example, I recommend kung salamat po kung ganun, parin nyo rin po yung mga preaching din po natin, mga preaching ko po sa kanya para sa ganun. Yun po, ang tawag po doon ay pag-iimpluwensya. Wala kang ginagawa, wala kang sinasabi, pero dahil ikay kaibigan, na-impluwensyahan nyo siya. Tsaka lagi po nating, pag meron po tayong target na tao, na gusto makakilala sa Panginoon, maging mabuti po tayo sa Kanya. I-treat nyo, libre nyo ng pagkain, o kayo, i-set nyo ng date para nang sa ganun. Wag lang lalaki. Pero kung babae, o kaya may kasama. For the sake lang talaga na for good friendship. Sa madaling salita, kapatid, hindi na natin kailangan mag-evangelize. Bagamat kailangan yun, pero hindi lahat ng oras kailangan evangelize. Minsan, kailangan din natin ng personal touch sa mga taong mahal po natin sa buhay na gusto natin makakilala. Kasi tinan nyo, no, makakilala rin niya, maaaring sa paraan ng pag nakita niya sa itong kaibigan ko to, no, kakaiba talaga, napakabuti niya sa akin, ganun. Hanggang sa, syempre, darating ang oras, kung ano man yung sabihin mo, maniniwala siya sa iyo palagi kasi nga, meron ka magandang impluwensya sa kanya at naging mabuti ka sa kanya. Hindi ko kagaya ho ng dati, no, yung mga lumang style ng pag-evangelize, di balin ng magkasira-sira ang pagiging magkaibigan, basta manalo lang sa pakikipagdiskursyon. Hindi po ganun po ang diwa po ng pag-evangelize. Biro mo, no, masabi lang na tama ka, isasakripisyo mo yung relasyon mo sa kapatid mo o sa tao ngayon. Mahalaga pa rin po talaga na mayroong maayos na relasyon. Kung maaari, kung ayaw niyang paniwalaan yung paniniwala mo, okay, that's fine. Tigilan na po natin, tapos pag-pray na lang po natin. Nang sa ganoon, hindi naman po maapektuhan yung relasyon niyo po doon sa kaibigan niyo pong yun. Ay, naku, salamat po. Dahil talagang worried na po ako sa kanya kasi iba yung paniniwala na niya. May mga Buddha-Buddha na siya sa bahay niya. May mga pungsoy-pungsoy ba yun? Tawag doon. Hayaan niyo po. Worry lang po ako dahil iba nga yung paniniwala niya. Iba. Pero tandaan mo, kapatid, malaki ang pabor ng Diyos sa iyo dahil na kay Kristo ka. Ang pangawakan mo dito na ako ay pinagpalat, pinabor ng Diyos, kaya nananampalataya ako na sa aking kahilingan, na aking kaibigan ay makakilala sa Panginoon, naniniwala ako makakilala siya. Panalangin nyo sa Panginoon, kapatid, tapos panampalatayanan nyo, may pabor ang Diyos sa inyo. Maaring powers pa ng powers yan, di ba? O, baka hindi lang Buddha ang rebulto niyang balang araw, baka iba na rin ang rebulto niya. May pwedeng lumala. Pwedeng lumala, pwedeng hindi. Ang mahalaga po, ipagkatiwala na po natin sa Diyos kasi kung ipipilit po natin, baka naman lalong lumayo po yan. Kasi kanam nyo, no, karamihan sa mga Kristiyano ngayon, mas pinipilit yung mga bagay na trabaho ng Diyos minsan. Pinipilit natin na isubo sa kanila yung mga bagay na hindi pa nila kayang nguyain. Na nagiging dahilan kung bakit imbis na lalo silang lumapit sa atin, lumapit sa Diyos, lalo silang napapalayo.
Yun naman yung ayoko mangyari po sa inyo. So, pag-aralan nyo rin, timbang-timbangin nyo rin, make it sure na everything is under God's wisdom. May wisdom naman po ang Panginoon sa inyo kasi kayo po nakakaalam ng sitwasyon nyo po. So, yun lamang po doon. Yun lang po yung mga bagay na dapat nyo pong i-consider sa mga payo po natin sa inyo. Ay, salamat, Pastor. Salamat at ginagamit ka ni Jesus for us para mabigay sa amin ang nararapat na payo. At salamat din at merong ganito kahit malayo ako, hindi ako nababawasan sa aking paniniwala, sa aking rewards. Alam ko binigay na ni Lord sa akin yung aking gift. Amen. Kasama ng aking mga anak. Salamat po. So be it. Hinihintay ko na lang. Pagkatiwala nyo na lang po sa Panginoon. Pero impluwensyahan nyo pa rin siya sa ibang paraan na madadala nyo siya. Ang hindi ko lang alam kung paano nyo sila i-impluwensyahan, pero I believe the Lord will give you wisdom every day kung paano nyo siya i-impluwensyahan. Hindi ko rin alam kung paano nyo sila i-impluwensyahan, pero gamitin nyo po yung idea na i-impluwensyahan ko itong taon to, hindi ko ito tuturuan, i-impluwensyahan ko to. And the Lord will give you wisdom sa mga oras na yon paano mo siya i-impluwensyahan, kapatid. Yun lang po yung may papayo ko po sa inyo. May isa pa po, may tatanungin lang ako tungkol sa church. Kasi may inaatiran ako dito, yung tungkol sa... May church dito sa Broadway, may church ng CCF ba yun? May church din ng Willingdon. Puro nag-a-attend ako doon sa evangelical or baptismal. What is the best church to attend to? Pag ang church po ay malaman nyo, syempre atinan nyo muna, pakiramdaman nyo po muna. Pero pag ang tinuturo po ay labas doon sa gospel, kapag yung, halimbawa, ang turo nila nawawala ang kaligtasan, o kaya nawawala ang kabanalan, o kaya ang pagpapala ng Diyos ay depende sa iyong mga gawa. And sad to say, wag na po doon. Maghanap, una ipag-pray nyo rin sa Panginoon para hindi nyo na kailangan maghanap. Kasi ako naniniwala na imbis na maghanap kayo, ipanalangin nyo, Panginoon kayo po mag-provide. Yung simbahan na mismo ang lalapit sa iyo. Tandaan po natin mga kapatid. Sige po. Hindi ako ma-attend kasi parang may pumipigil. Pero itong Broadway, I think maganda rin yung turo. Maganda rin yung mga pastor na nagsasalita. Yun nga, hindi ko nga alam kung yun na. First time ko kasi lumipat ako ng bahay. First time kong maten sa kanila Sunday. Yun, nakita ko nga yung maganda yung turo. Tsaka malapit lang. Sabi ko, inilapit yata ako ng Panginoon dito. 7 minutes lang driving, kaya okay yun sa akin. Sabi ko, may edad na rin po ako. Hindi ko na kayang mag-travel ng malayo. So, hinihingi ko talaga sa Panginoon na hindi ako mahirapan. Pero nalaman ko rin po sa inyo na hindi naman pala masam, or it's not even a sin to go to church or not to go to church. Sabi ko nga, kaya ako bilang isang mananampalataya na sa Panginoon, nakikinig na lang po talaga ako minsan sa online ninyo, kay Bishop. Pastor Bishop Emmy. Kaya hanggang doon na lang muna siguro ako. Pero pag may time, pupunta ako siguro sa Broadway Church para makinig ng actual, magsayaw. Kasi maganda rin yung kanilang magsayaw. Kasi kailan naman kasi tayo talaga pumupunta sa simbahan. Yes. Ayon sa Hebrew chapter 10 verse 25, para sa mga kapatiran talaga natin. Kasi kung sasabihin natin na kaya tayo nagsisimba para sa Diyos, para malugod ang Diyos sa atin, nagkakamali ho tayo ng motibo kasi matagal na ho nalugod ang Diyos sa atin dahil kay Kristo. At hindi po yun ay may pagmamalaki ho natin. Kaya ang pagsisimba ho natin ay para ho talaga sa tao. Kaya ako rin, minsan, kami dito sa mga simbahan. Minsan umaatin kami ni Ban Church. Umaatin din ako kay Bishop Emmy Domingo dito sa Valenzuela. So ang pinuntahan ko doon, una si Bishop.
Yung, kasi, Yes, true. syempre, teacher ko Totoo. yun, tapos yung mga tao doon. So, ang tinitreasure ko ron, yung pakikipag-fellowship. Ngayon, kung worship din lang o sa Panginoon din lang, magsimba ka o hindi, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon dahil kayo sa ginawa ni Kristo, dahil tayo pinagpala na, pinaburan na. O, hindi ko sinasabi hindi na ako kayo magsimba, but the point is, kung tatanungin nyo ang Diyos kung mawawala bang pagpapala ng Diyos sa inyo, hindi mawawala ang pagpapala ng Diyos sa inyo kahit hindi po kayo magsimba. Dahil kasi ay pinagpala na tayo dahil sa gawa ni Kristo, hindi dahil sa gawa nating magsimba. Ganun po yung lagi ko pong sinasabi po rito sa karamihan. Salamat po ng marami talaga, Pastor. Ingat na lang. Lagi lahat, ingat mga kapatid ko dito sa Bride of Christ, magkita-kita tayo. Hindi ko man kayo kilala. Magkikita-kita tayo. Mag-aakapan. Amen. Salamat. Salamat Amen. po talaga. Salamat po. Stay. Ingat kayo, ingat. Glory to God po. Okay. Amen. Amen po. Okay, 9:35 p.m. Napakagaganda ng mga tanong ng ating mga kapatid. Nakaka-inspired at nakakaroon ng inspirasyon sa lahat, no? So, tanong naman tayo, no? Lalaki naman. Hanap tayo ng lalaki. Sige na nga, pagbigyan na nga natin to. Si Bunsoy. Sige, Bunsoy, go ahead. Pwede ka na magtanong. Go ahead, Bunsoy. Pre. Hello po. Hello po. Hello po. Sige po, go ahead Kuya? po. Sige po, go ahead po. Regarding po dun sa sa 7 years tribulation, kasi yung about dun sa one world currency, no? So gumagamit pa ng pera. So ang alam ko, ang idea ko lang doon is yung magiging euro money na lang yung huling-huli bago yung tatakan ng 666 eh. And second coming, magpapatuloy po sa Millennial Kingdom. Tanong ko lang po kung gagamit pa ba ng pera? Tingin ko gagamit pa rin yata no? Wala lang, yung tanong ko lang po yung doon sa Millennial Kingdom po. Ang second coming. Opo, kasi ang mundo ay... Sige po. Opo. Okay, kung tatanungin niyo po ako ay kung gagamit pa ba ng pera sa Millennial Kingdom or what, so wala ho sa Bible, pero pag sinabing Kingdom of God, pag may kingdom, may government. Pag may government, merong tinatawag na mga officials, ganito pa rin, may nangunguna. So ibig sabihin, hindi maiiwasan, nagagamit pa rin talaga tayo ng tinatawag na mga benta. Opo. So, yun po yun. Kaya possible para sa kaayusan. So, ibig sabihin para sa kaayusan din. Opo. Okay. Opo. Sige po, kuya. Ano pa? Yun. Ano na lang siguro, Tol, gamitan na lang natin ng CM. CS pala, CS. Yun. Ganun talaga. Matic yun. Pangalawang tanong ko pa, kuya. Yung about sa sa millennial pa rin. Magdidire-diretso pa rin magkakaroon na bali mawawala na ng yung paggamit ng gasolina. Puro electric na ba yung mga vehicle natin? Hindi ko lang alam, pero ewan ko lang Pero kasi sa modernong panahon na yun, kagaya ngayon, may na-invento ngayon na ang Toyota na sisira doon sa made in China na ano ba tawag dito, electric car. Ngayon di tubig na yung may na-invento. Ewan ko kung totoo yan, kung fake news, hindi ko alam. Pero kasi at least meron tayong idea na paunlad ng paunlad ang evolution ng technology ng tao. Kaya padating sa panahon ni Jesus Christ, of course, advance sa panahon na yun. So, maaaring hindi na tayo gumamit doon ng mga non-toxic na gamit. Yung mga toxic, opo. Yung may mga LED pa. Actually, ngayon wala nang, di ba? Unleaded naman lang ang lahat din, di ba? So, possible nga, baka tubig na siguro. Pwede rin. So, hindi natin alam. Baka sabay.
Di natin alam. Basta the point is, the life makes more easier sa panahon ni Christ kasi bukod sa technology, payapa ang buhay, wala si Satanas, walang kaguluhan, mapayapa ang daigdig, babalik ang buhay ng tao sa dati niyang haba ng buhay. Isang kabataan yung 100 taon. O dati ang pag teenager ka, 14 years old. Ngayon, ang teenager pa lang doon 100 years. O, ayon sa ano yun sa Bible yun, Isaiah. So lahat ng yun ay magiging maayos, pati yung ecology, yung biology, yung ecology natin, yung mga mababangis na hayop, hindi na mababangis, hindi na pwede na nating alagaan ng mga leon o mga mababangis na hayop o etc. So maayos po ang ecology. Yun lamang po. Di ibig sabihin na abot din tayo siguro ng Kardashev ang level 3, no? Pwede rin po. Pwede yung mangyari lahat ng yan. Ano? After ng millennia, siguro sa eternity na. Lalo na sa eternity, mas high-tech na din ho doon, sa bagong langit at bagong lupa. Lahat ng tao, wala na talagang totally filter na ang mga tao. Simula na ng totoong buhay na walang hanggan. Simula ho na hulagan. Yun ang totoong buhay. Itong nangyari dito sa atin sa planet Earth, preparation lang to. Nag-select lang ang Diyos sa mga makakasama niya maghahari sa eternity. Pero ang totoong buhay ho talaga ay nasa eternity. Kasama ho tayong taong nasa dispensation natin na makasama sa paghahari ng Diyos para pagharian yung mga mortal na tao. Okay. Ganun pala, no? Sige po, Kuya Edwin, maraming po salamat po. Sige po, salamat. Sarito po sa lahat. Salamat po. 9:41 p.m. Meron pa tayong 20 minutes. Pwede naman na magtanong. Teka lang Si Arlene. Arlene, go ahead po. Muntik ko nang tawagin si Charito. Charito pala. Arlene po, Arlene. Happy po. Happy Arlene. Hello, Pastor. Hello po. Hello po. Good evening po sa inyo. Good evening. Thank you so much po at nabigyan nyo kami ng chance na magtanong sa inyo. Actually, ang may tanong po sa inyo ay yung mister ko. Ayun. Matagal na rin po kaming nasa channel nyo. Lalo na po yung sa pakikinig po sa yung live stream po. Kasi hindi ako nakapag-start, siguro less than a year po ako nakapag-start ng live stream. So yung mga previews from the start, nag-back ako, kumbaga every now and then. Tapos ipo-forward ko at nasi-share ko rin po sa mga dear brothers and sisters ko po, na sa tingin ko po na gusto kong maiparating yung kanilang yung mensahe. Kasi napaka linaw niyo pong magturo at napaka malinaw, madaling tumatagos talaga siya sa aming daily life, kumbaga pang araw-araw. Opo, yun. And ayun po, bigay ko na po sa mister ko para makapagtanong na po. Thank you so much po, Pastor. Okay po, sige po. Hello po, magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi ho. Pwede mo muna malaman ang pangalan nila? Oliver po. Okay, salamat po, kapatid na Oliver. Sige po, pwede na po kayo magtanong. Pastor, kasi yung po kasing pastor na topic nyo po ngayong gabi, napakaganda po talaga yung talinhaga ng software po. Talaga po nakaka-inspired po at tulad nyo po na talagang nagtanimang nagsaboy ang Panginoon ng binhi, which is ang salita ng Diyos. Talaga po naman na-bless ang lahat. Ang tanong ko po kasi, Pastor, ay
medyo may kinalaman din po doon sa paghahasik po ng binhi ng Panginoon. Kasi, Pastor, matagal na po kaming nakikinig ng wife ko sa channel nyo. And we are very inspired doon sa mga binabahagi nyo at at tingin po namin mag-asawa siguro, sabi nyo nga po, may kanya-kanyang tayong gift kasi honestly po, Pastor, I'm a teaching po, teacher po ako. Ngayon po nais ko sanang palawakin yung aking kaalaman sa Bible o kaya po sa salita ng Diyos. Nais ko po sanang itanong, saan po kaya pwede kaming mag-inquire po kasi nasa Taytay po kasi kami. Saan po kaya kami pwede mag-inquire po about yung School of Theology or something like that po para po mapag-aralan ng gusto at talaga mapalalim namin yung knowledge namin about po sa Bible po. Kasi nag-message po kami kay Bishop Emmy po sa page po niya. Hindi po kami na-replyan, Pastor. Ang ganun ba? Hindi pa po yata niya na-seen or something. Maganda siguro kung direct mo na lang i-message si Bishop Emmy kasi wala ho talaga ako mabigay ng perfect recommendation na maituro yung totoong full grace. Maliban lang ho talaga kay Bishop Emmy kasi kung sa iba ho kasi perverted ho talaga. Opo, kaya nga po yun nga rin po na pag-iina namin mag-asawa kasi pakikinig po namin sa inyo, nakakuha po kami ng idea na kapag ito po yung turo, more on doctrines, more on something na works, parang nagdadalawang isip na ho kami Kaya pinakinggan din po namin yung mga preach ni Bishop Emmy at nakita ko naman po na talagang yung pagbibigay niya po ng mga detalyadong mas maintindihan pa po namin na mas maliwanag. Tanong ko lang kapatid, no, saan po ba kayo nakatira ngayon? Nasaan po ba kayo ngayon? Taytay Rizal po. Taytay Rizal, ang layo. Opo, layo nga po. Kasi marerecommend kung taga Metro Manila lang kayo, marerecommend ko kayo dito kay Bishop Emmy sa Valenzuela. Pero meron din naman po mga Bible school po doon sa Maynila. Kay Bishop Emmy din po yun. Meron dito sa Sampaloc, Manila na pinag-aaralan ko rin. Kaya nga lang third year na yun. Pero okay lang yun. Okay lang kay Bishop yun. Gusto mo, kailangan mo talagang pumunta kay Bishop sa kundi sa Maynila, pag may meron kaming gathering, send ko sa iyo. Mamaya pag-usapan natin kung paano tayo magkakaroon ng communication. Or sa Valenzuela po mismo. Pero para makasure ka, kailangan mo talagang siya sadyain sa Valenzuela. Kung kailan tentative grant alumni nila, sabi niya Atolebelia. Ay, meron po yata tayong third party. Oo, yung Glam alumni. Sige. Alumni. Sige, ganito na lang gawin natin. Sige po, Pastor. May kinig po kami. Kahit one time lang. Punta kayo kay Bishop Emmy sa Valenzuela. Kahit one time lang. Tapos sabihin mo sa akin kung kailan kayo pupunta para pumunta rin ako para personal ko kayong masabi kay Bishop na maraming salamat po, Pastor. Kasi ma-attend din naman kasi kami dun. Basta mamaya nakakapag-message po ba kayo sa sa page po natin sa Facebook? Pastor, hindi pa po ako. Pero magme-message po ako sa inyo mamaya po. Okay, kung hindi man sa page, doon na mismo sa sa personal kong Facebook. Type nyo lang Edwin Francisco number 2, yung mayroong II, yung Roman numeral number 2. Hanapin nyo pag meron kayong nakitang may nakamotor na kulay puti, yung mukhang Gundam. Ayun. Sus, ayoko na yun. Ayun po yung message nyo po ako doon para kung sakasakaling pumunta man kayo kay Bishop Emmy, po ko ng pagpunta doon din para nang sa ganun ay talagang gusto kong makapag-aral kayo. Yes doon. Po, maraming salamat po.
Looking forward po kami, Pastor. Kasi sila ay nakakaalam ng mga AMI extension na malapit sa inyo. Opo, yun nga po gusto namin malaman po, Pastor, para at least po. Kasi pagpasensyaan nyo na yung page nila, talagang ewan ko ba't di nagre-reply. May problema sila doon sa social media nila. Pero maganda siguro puntahan nyo na lang po sa dito lang po yan sa Paso de Blas. Sa bagay malayo po to. Sa Paso de Blas may address po. Basta i-message nyo po ako, tulungan ko po kayo, bigay ko po yung address, bigay ko po yung Waze. Yes po, maraming salamat po, Pastor. Talagang looking forward po kami, Panginoon, sa Panginoon. Mag-aaral kami talaga ng matuto kami, willing kami mag-asawa. Para magkaroon kayo ng talaga ng proper education. May diploma naman po yun. At saka ang pinakamaganda po doon, libre. Libre po yun. Yes po. Wala pong problema. Maraming salamat po, Pastor, sa niyo po. Pasensya na po kayo at medyo hindi po. Ni-relate ko na lang po kasi doon po kasi sa paghahasik po ng ating Panginoon ng seed baka po kami sakali doon po kami sa pang-apat. Doon po kami sa matabang lupa na talagang magbubunga at magiging blessing din po sa ibang tao. Hindi naman po kung bless na po tayo. Hindi naman po sa pinag-aralan po yung pagiging matabang lupa. Ang pagiging matabang lupa po ay yung ugali natin. Ay, kung paano natin tratuhin ang salita ng Diyos. Apo. Yun po yun. Maraming salamat po. Apo. May tanong pa ho ba kayo, kapatid? May tanong ka ba? Wala na po. Maraming salamat po. Sa chance po na makapagtanong po sa inyo. Na tanong na rin po at the same time po para rin po maka-reach out din po sa inyo po sa channel and at the same time po sa Full Grace po. Nasa po kasi kami ngayon, Pastor, nasa CCF po kami. Doon po kami nag-church. Although, nung regarding naman po sa pag-church namin, is syempre sa pagdating po sa relationship sa kapatiran, sa tao, naunawaan ko po ngayon yun na oo nga no, nag-a-attend tayo ng church for yung sa mga group natin, magpalakasan, at magpalakasan. Which is noon kasi hati po hindi ko maawarian kung ano ba tong sinusunod o ano ba tong bakit may ganito, ganyan. Yun po pala ang ibig sabihin nun. Ngayon ko po lubos na naintindihan. Ngayon po, siyempre may kanya-kanya po. Hindi ko naman pong inaano ang church, yung pong sa CCF. Although, sa tamang salita po, oo po, may halo pa rin po pong works sa church. So, bali, parang syempre po yun po yung aming discretion hindi naman po para iano ang church or something. Hindi po yun ang ibig kong naming iparating. Ngunit yung sa chance po na malaman po ang Full Grace ay maraming bagay po yun. Malaking bagay at charito po. Kumbaga ibig ko sabihin ay yung true gospel. Yung gospel po ng na totoong full grace po 'yon. Paano yung ayun. Yun po, maraming salamat po, Pastor. Kasi po kapatid, ganito yan no. Kapag naintindihan mo na yung grace, kapag naintindihan mo na yung full grace, pag meron kang naatinan o napakinggan na preaching na may halong works para matuwaan Diyos, may halong works para maligtas, may halong works para pagpalain, mangingiwi ka na makinig sa ganun kasi nga alam mo yung pag nangyayari po, Pastor, sorry po parang pag halimbawa po nag-preach po ang pastor po, one of their pastors, parang nalalaman na po na nakaka-clutter na po namin. Kumbaga ito pa okay. Parang doon po parang yung tawag po doon parang hindi naman po siya comparing, pero yung para pong nalalaman mo na ito pa, doon pa pupuntahin tong usap, lalo na po when it comes to sa yung pagtuturo. Although may halo po, pero although nandun pa rin po yung isa pa rin po naman na grace pa rin, pag yung ating kaligtasan, I mean salvation. Yun po, yun po, opo.
Sige po, bali, mamaya lang po, after Opo. ng service natin, i-PM nyo lang po ako, dalawa lang po yan, either sa page or either po dun sa, ano po, sa aking personal na Facebook. Ano po ba ang pangalan nyo po ba sa, sa Facebook? Nang sa ganun para malaman ko kung kayo ho ba talaga to? Opo, Arlene Ayos Candelaria po. Arlene, sige. Sige. Basta Arlene, sige. Opo. Salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat po ng nakikinig dito sa channel niyo po at nakikilala ko na nga rin po yung iba. Opo. Maraming salamat po. Salamat po. Enjoy your blessing po. Opo. Thank you. Thank you po. Okay, 9:55 PM. Sige, I will let you go na mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pag-attend at patuloy lang po tayo sa pag-aaral. Next week, ang topic po natin ay by the leading of the Holy Spirit pa rin. Basta atin pa rin kayo next week. I-announce ko na lang po sa page. Maraming salamat mga kapatid. Una sa lahat, humihingi rin po ako ng dispensa sa lahat. Kung minsan ay ako po ay hindi nyo kagad na sasagot ko yung mga chat nyo. Pagpasensyaan nyo po talaga. May mga pagkukulang din po talaga ako. At ako po ay nagsasabi na sa kabila ng lahat, mahal na mahal po kayong lahat. Magkita po tayo next week. Maraming salamat po. Bye. Maraming salamat po. See you next week po. Enjoy your blessings.